nangyari. Anyway, isa din po sa pinag-uusapan dyan, mga kababayan, is ito. 2028 na. Ang bilis, ano ho? 2028 na ho ang kanilang pinag-uusapan, mga kababayan. May script na. Eto pa. Ano sabi dito? Sara Duterte tease 2028 run. Usapang presidente na ho to. Siguro naghahanda ho sila. Kung sakali na ako ay ma-impeach, hindi na ako makakatakbo para sa pagka-presidente sa 2028. No? Sabi naman ni Panelo, kung sakali na hindi makatakbo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa 2028 kasi na-impeach, ay pinaghahandaan daw po nila si Tek Hang para maging president. Ay hindi, si Tek Hang nag-shoutout lang naman. No? Watching from Samar daw. Pinaghahandaan daw po nila yung number 1 senator na si Robin Padilla. Biruin mo, Pilipinas, sino ang presidente ninyo? Kunyari, nanalo sa 2028. No? Pilipinas, sino ang presidente ninyo? Robin! Oh, ipapadala yan sa kung saan sa mga bayan. Pag English, so, yung script, babasahin ko. Eto na po. No, magbabasa na. Binasa yung script. Libro. Ang haba. English. Umabot yata ng 1 minutong pagbabasa si Robin Padilla. Di ba? Sabi ni Adelaide, Sir Mark, tumingin ka din sa TikTok. Huwag palagi sa YouTube. Shout out sa inyo dyan sa TikTok. Nagbasa, no? Kaharap si kung sino man ang presidente na ng ng Estados Unidos. Baka si Trump pa din. Nagbasa. Ganito po, English. Biruin mo si Trump na magsasabi sa kanya, no? Pagkahaba-haba ng binasa mo, wala naman niya sa pinag-uusapan natin. Sabi ni Cutie, Robin talaga ba? No offense, pero di siya pang Senado. Yun na nga, huy! No? Yun po yung pine-prepare daw nila Panelo, Robin Padilla. Kung sakali, manalo yun. Tapos humarap sa ibang mga nasyon. Ito, presidente ng Pilipinas. Kung ganito ang presidente ng Pilipinas, siya ang may pinakamataas na posisyon sa Pilipinas at iniluklok ng mga Pilipino. Ibig sabihin, ang utak ng mga Pilipino ay mas mababa pa dito. Aray ko po, naloko na. Naloko na. Nako po, baka lalong bumaba ang tingin ng ibang nasyon sa mga Pilipino. So ngayon, siguro, iniisip din nila, nako, kapag ka Robin Padilla, yung mga tao ngayon, tinatabangan na kay Robin Padilla kasi nakikita nila parang hanggang ngayon wala pa ding maipagmalaki sa Senado. Panay mukbang pa din. Di ba? Hanggang ngayon, mukbang pa din si Robin Padilla. Okay, subukan natin. Yung mga ganito ho nila kasi, mga kababayan, testing the water yung mga yan. Naalala nyo, yung sinabi ni BP Sara, ano sabi niya doon? Sabi ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, 3 senador ang tatakbo o 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Naalala nyo yun? Negatibo ang reply o ang resback ng sambayan ng Pilipino. Ayaw namin, hindi ubra sa mamamayang Pilipino yung 3 Duterte. Hindi ho nila itinuloy. Kasi negative no? Hindi kinagat. Pero kung sinabi ng sambayan ng Pilipino madami ang nababasa nilang mga komento na okay sa amin yan, 3 Duterte ang tumakbo, ganito, ganyan. Good sa amin yan. Tutuloy ho nila yan, mga kababayan. Ngayon, testing the water sila kay Isko. No? Sara Duterte teases 2028 run. Choose Isko or me for president. Tingin ko hilaw pa din po si Isko Moreno niyan.
mga kababayan. Although wala pa ho tayong naririnig kung sino po yung mga tatakbo. Ano po? Sa pagka-presidente. Pero pag yan nilabanan ni Gibo Teodoro versus Isko Moreno o versus versus Robin Padilla, swak na swak sa inidoro yung mga yan, mga kababayan. Sino pa po? Kay Atty. Leni Robredo na nga lang ho, mga bossing eh. Niloloko nila si Atty. Leni Robredo. No? Pati ho ako, nung panahon na Leni versus Bongbong, nakikibardagol ho ako, no, kay Atty. Leni. Pero tapos na ho yun. Napatunayan po nung mga kakamping na tapos na eleksyon, okay, tigil na tayo. Umpisa na tayong sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinambabanat natin kay Atty. Leni Robredo, mga bossing, paulit-ulit lang yung sinasabi. No, paulit-ulit lang yung sinasabi kasi gusto niya ipaliwanag ng maayos. Pero yung kapintasan, yung pagpapaliwanag, maayos ho, mga kababayan. Siyempre, parte ho ng pagbabardagulan, doon tayo pumokus o ipinokus natin doon sa paulit-ulit na sinasabi ni attorney. Pero kung aanalisahin mo po, maayos naman. Yung Robin Padilla. Kababayan. No? Sabi dito sa TikTok ni Rio Barrion, baka talunin na sila ni Secretary o Undersecretary Claire Castro. Kung tatakbo, mga kababayan, bilang presidente si Atty. Claire Castro, yung mga yan, wala. Mga bossing, ano ba sabi dito sa balita na to? Is she or isn't she? Mukhang ramdam na din ho nila, mga kababayan. No? Eric Moico, shout out sa iyo. Mukhang ramdam na din ho nila, mga kababayan, na imposibleng makatakbo si BP Sara sa susunod na eleksyon. Ang hirap pong ipagtanggol yung confidential funds ho nila. Hanggang ngayon ho, hindi pa din naipapaliwanag. Di ho ba, mga kababayan? Sa Congress, hindi nga ho nila maipaliwanag yun. Lalo pa ho dito sa impeachment. Pinatawag sila ng NBI para ipaliwanag yung plano niyang pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at kay Martin Romualdez. Yun din ho. Hindi din ho nila sinipot yun. Kasi alam nila, hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya ang ginagawa ho nila, ayun, iwas dito, iwas doon, paulit-ulit na ang sinasabi ay, pinupolitika nyo lang naman kami. Nongga lang ho, mga bossing. Sabi dito, kung sa Pangulo lang pumili na lang kayo, 2028 na, pero paulit-ulit si Inday Sara Duterte, hindi ako tatakbong Pangulo, hindi ako tatakbo ng Pangulo. Sabi dito ni Moto, accessories, at iba pa, hotdog mo, Roque, hotdog daw. Gusto mo ng hotdog, meron kang isang taga-suporta dito, Si Roque pa naman, kapag nakikita namin lagi, yung mga litrato ni Roque, laging kala mo susubo ng hotdog. Nakabuka yung bibig. Di ba? Kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo si Isko Moreno or si Sara Duterte, wala kaming problema. Wala. Ano po? Malabo. Mangangampanya po ako sa inyong lahat. Tanggalin ko lang yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal, Office of the President. At tumingin dyan siya ay kay Amy Marcos. Wala ho No? Wala ho tayo mapipili dyan, mga kababayan. Malabo pong mga manalo din ho yan.